Praise God. You will be seated in the presence of God. And say to your neighbor, are you ready? Are you ready? Amen? So, we're going to continue our sermon in the book of Colossians. And now we are in chapter 3. And in this chapter we find that Paul giving disbelievers some sound advice on practical Christian living. So, maganda po ang pag-aaral na natin ito because there are so many practical advice natin pong matutunan as a Christian. And here in this chapter, Paul is teaching us that we need to keep on seeking after heavenly things and not yearn after earthly things, to set our hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God the Father. So, in this text, in chapter 3, verse 1, it says that since then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above. Everybody says, above. Above. On things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Let us pray. Father, we thank you that your word, they are life and spirit. Father God, as I'm going to share your word today, use your servant, an instrument only. Give me honest conviction, clear speech, so that I may preach your word with power and boldness to bring glory and honor to your name alone. In Jesus' name, amen. Amen. So here, we need to keep on seeking after heavenly things and not yearn after earthly things, to set our hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Yamang binuhay kayong muli, nakasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit. Nasa langit. Na kinaroroonan ni Kristo, na nasa kaupo sa kanan ng Diyos. Pag sinabing nakaupo, doesn't mean He's not doing anything. You know, speaking about the authority. Our God is always doing miracles. Marami po siyang ginagawang mga himala sa buhay natin. Amen? Amen. So here, in verse 1, this important doctrinal truths should spur us on our Christian walk to seek and keep on seeking after heavenly things and to recognize the futility of hankering after the things of this world. So, let us urgently seek to set our affection on things above and not on the earthly system which lies in the realm of Satan. So, hindi po yung mga bagay lamang na nandito sa mundong ito. Hindi ka masyadong in love sa mga, huwag kang masyadong ma-in love sa mga bagay sa mundong ito, kasi lahat yan ay maglalaho. Amen. Amen. Amen? Those are only temporal. Amen. Hindi po siya magtatagal. Amen? Ang nagtatagal lamang ay yung mga gawain na nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Amen. Amen? So let us make our minds to really understand what Paul means in his oft-repeated references to being baptized. To being baptized, and these important doctrinal truths should spur us on our Christian walk to seek and keep on seeking after heavenly things and to recognize the futility of hankering after the things of this world. So here, let us make our minds to really understand what Paul means in his oft-repeated reference to being baptized into Christ, buried with Christ, risen with Christ, and union with Christ. So when the Holy Spirit placed us into the body of believers at rebirth, we were baptized into Christ, we were placed into the body of believers, which is the church. So here, he writes the following
to those who are saved by faith in Christ, their goal was to live with an eternal perspective. Eternal perspective. Rather than a focus on the rules and regulation. We learned about on the Colossae that there are mixtures of false teachings because they have the background of Greek philosophy and Jewish legalistic. And here, we learn na hindi ito yung nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon para tayo ay maligtas. Sa biglang tingin, parang mabuti, para nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, pero hindi naman ito nakakapigil para gumawa ka ng masama. Kasi, bagkos yung nagbibigay ng lakas sa atin, tumutulong sa atin, para hindi tayo magpatuloy sa kasalanan, kundi yung banal na Espiritu na nanahan sa atin, na siyang nagkukonvict sa atin at yung salita ng Diyos na naitanim sa ating puso. So the goal was to live with an eternal perspective rather than a focus on the rules and regulations of this world. Rather than following a set of rules, so Christians are to submit moment by moment to the leading of the Holy Spirit. Amen. So he then explains why believers are to focus on eternal matters. Christians are to set their minds above, so to speak, because that is where Christ is. So Christ is not on earth or in the grave. He is at God's right hand. This was the consistent teaching of Jesus and of the earthly church. Kaya nga, ang mensahe natin, He is risen. Amen? Napagtagumpayan na ng Panginoon yun. So kaya, ang ating pagtuunan ng pansin ay hindi yung mga bagay na nandito lamang sa mundong ito, kundi ituon natin ang ating isip yung mga bagay na nasa langit. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nakakalungkot, many people are busy. Even when we talk about the kingdom of God, they're still busy. Think about it. Na the God who give you light, the God who save you, and you're telling that you are busy? You can tell me, you can tell even your father, your mother, your brother, your sister, your husband, that you are busy. But when it comes to God, don't tell that you are busy. Because even every bit of your heart, hindi nalilimot ng Panginoon yan. Think about it na naging busy ang Panginoon sa iyo. Are you with me? Amen. Tayo mo yung katabi mo, busy ka pa? Busy ka pa ba? Actually, maraming busy ngayon. Pero mas maraming nagbibisi-bisihan ngayon. Kaya nga maraming dahilan eh. Maraming dahilan yung tao pagkaayaw talaga. Diba? Pero pag gusto, maraming paraan. Pero minsan, kaya lang naman tayo lumalapit minsan sa Panginoon kasi wala na tayong choice minsan, wala na tayong option. Sinubukan mo na lahat na lapitan ang mga kaibigan mo, ang mga mahal mo sa buhay. Minsan, nakakalungkot, hindi lahat sa oras ng kagipitan, malalapitan mo ang kaibigan. Amen. Minsan, dumarating sa buhay natin na kapag tayo ay dumaranas na ng kagipitan sa buhay, minsan mag-isa ka lang. Kahit marami kang friends sa Facebook, pag nagkasakit ka nga, wala man lang papasyal sa'yo, walang mangungumusta sa'yo. Nakakalungkot minsan sa ating mga OFW, nangungumusta lang sila pag malapit na ang sweldo. Alam nyo mga kapatid, minsan sa buhay na ito, mararanasan mo parang mag-isa ka lang. Amen. Kahit marami kang kasama. Lalo kapag sarado na yung kwarto, patay na yung ilaw, ano yung ginagawa mo? Tayo mo yung katabi mo, nasubukan mo na bang mag-isa? Alam mo, nakakalungkot kung minsan mga kapatid, yung inaasahan mo
na siya'y makaunawa sa iyo, umintindi sa iyo, kahit yung inaasahan mong yun, hindi ka maunawaan. Yes. That's right. You feel alone. Have you been there? Amen. But you know what? God is proven faithful and true. Amen. Yes. Hallelujah. Do you know why? Yes. Because you are here. Yes. You are sitting there, you are watching right now. Means God is not finished. When God says it's not over, it's not over. God has the final say. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Mayroon pa kasi siyang magandang plano. Amen. Sabi mo sa sarili, may magandang plano ang Diyos sa akin. Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. So, ituon natin mga kapatid yung mga bagay na mga panlangit. Hindi lamang sa bagay sa mundong ito. Whatever you have, it not belongs to you. Amen. Lahat ng mayroon ka pagdating ng panahon, maglalaho. Kahit yung pinaiingat-ingatan mo. Amen. Lahat maglalaho. Sa isang aglap nga, pwedeng maglaho. Yes. Pero yung mga bagay na nasa langit, hindi nasisira. Amen? Amen. Yan ay eternity. Eternal po yan. Amen? Kaya sabi niya sa verse 2, set your minds. Kanina yung heart mo. Bakit yung heart mo? Kasi yung puso natin minsan, kapag hindi natin hinahawakan yan, very deceptive yan. Deceitful yan. Kapag hindi natin inalign yung buhay natin sa salita ng Diyos, pwede kang maluko, pwede kang malinlang. Amen. Bakit? Kasi yung puso mo, umiira dyan yung emosyon mo lang. Doesn't mean na hindi mo na ginagamit yung emosyon mo. Yes, ginagamit mo pa rin yung emosyon mo. Pero sabi rin ng Biblia, gamitin mo rin kukutin mo. Amen? Amen. Sabi mo sa'yo, use your common sense. Diba? At there are so many examples. Pag iniwan ka, nag-asawan ng iba, yung dati mong sweetheart, bakit mo pa siya iniisip-isip? Bakit mo pa siya tinagtawag-tawagan? Nilayasan ka na nga eh. Anong gusto mo? Bumalik pa siya sa'yo? Huwag na, may pagmamayari na ng iba. Kaya sabi mo sa'yo kanina, mag-move on ka na. Are you with me? Alam mo kung bakit, mga kapatid? Alam mo kung bakit? Pakinggan nyo. Look at me. Look at me. Kapag hindi mo iningatan yung puso mo, at hindi mo ginamit yung salita ng Diyos, baka malinlang ka lang. Amen. Diba? Sa salita ng Diyos, alam mong hindi na pwede. Amen? Huwag mo nang isusuot yung sarili mo para mapahamak pa. Amen? Amen. Nag-uumpisa yan sa text-text. Ayun mo yung katabi mo, sinong ka-text mo ngayon? Kung dalaga ka, diba dapat hindi ka na nakikipag-fling-fling pa sa may asawa kung ikaw ay dalaga. Parang siya na lang ba ang lalaki sa buhay? Wala na bang iba dyan? Siya na lang ba yung babae? Wala, hindi. Bakit kailangan mo maging miserable ang iyong buhay? Diba? Amen. Kung iniwan ka siya, sabihin mo sa kanya, goodbye. 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 Ibigyan ka ng Panginoon ng mas higit pa sa kanya. Amen. Amen? Parang yung yung nagsabi, Pastor, gusto kong mapangasawa ito, sabi niya. Yung babae na yun, pag-pray mo nga ako. Laging consistent niyang pinag-pray niya. Tapos pag makalipas ang ilang panahon, nag-asawa ng iba. Sabi, lumapit ulit na Pastor, bakit ganun hindi tinugod ng Panginoon dalangin ko? Sabi ng Pastor, alam mo kasi may plano kasi ang Diyos sa iyo. Amen. Makalipas ang after maraming taon, sabi niya, alam mo Pastor, naalala mo yung pinagpipray ko dati na gusto kong mapangasawa? Alam mo Pastor, buti na lang hindi tinugon ng Diyos yung dalangin. Alam mo bakit? Hiwalay na siya ngayon. At pangatlong hiwalay niya na yun. Alam mo ba, Pastor? Masaya na ngayon ako
Masaya na kami nagsasama ng aking asawa. Sabi mo sa'yo katabi, huwag mong panghinayangan. Huwag mo pangyayanan. Para natin ang mahirap. Amen? Amen. Para sabi mo sa katabi, parang ikaw, ako yata kinakausap. Colossians chapter 3 verse 2. Set your minds on things above, not on earthly things. Kaya sabi niya, ang mga bagay na panlangit, ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Bakit? Kasi nga, temporal lang lahat ng mga natin sa lupang ito, mga kapatid. Amen? Amen. So, repeating the theme of verse 1, Paul reminds the believers at Colossae to keep their minds on godly spiritual things. This is meant for those who have accepted Christ and received Him as their Savior. Rather than looking to the earth around them, the minds of Christians should be focused above. The things above are the things of God. In this context, the things of the earth are associated with ungodly activities. For example, James chapter 3 verse 15 notes a false approach which is not the wisdom that comes down from above, but is an earthly and spiritual demonic. Verse 15 says, for jealousy and selfishness are not God's kind of wisdom. Such things are earthly and spiritual and demonic. Think about that, mga kapatid. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman, at mula saan? Demonyo. Alin, yung mga bagay na panlupa lang iniisip mo. Pero hindi naman ibig sabihin hindi ka na nangangarap. Hindi lang ibig niyang sabihin. Nangangarap ka, tiyakin mo lamang na yung ginagawa mo nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Amen. Amen? Verse 17, but the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Ngunit ang kanunungan mula sa langit, kita mo magkaiba? Una sa lahat ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Tari mo siya yung katabi, mayroon ka bang kilalang mapagkunwari? Balat kayo pala? Di ba? Amen? So in contrast, the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere. This does not mean, listen to this, that believers should ignore all earthly concerns. It does, however, mean that believers ought to give their time and attention to things pleasing to God rather than things pleasing to men. Amen. Hindi niya naman sinasabi na hindi ka na nangangarap, hindi ka na magtrabaho kasi mga bagay sa mundo ito masasama lahat. No, hindi yun ang ibig niyang sabihin. Yung mga bagay na makalaman, yung mga bagay na naglalayo sa iyo sa Panginoon, yung mga bagay na naglalayo sa iyong mga mahal sa buhay, alin yun? Yung attention mo, yung oras mo, sana uubos ba? Ano yung lagi mong iniisip? Ano yung lagi mong ginagawa? Then there is an idol. Amen? Amen. Kung sinasabi mo talaga na ang Diyos ang una sa iyong buhay, ano yung lagi mong ginagawa? Ano yung lagi mong iniisip? Sino yung kausap mo lagi? Amen. Amen. Kung talagang mahal mo ang Panginoon, pinapatunayan mo ito. Sa magitan ng alin? Sabi ni Kristo, if you love me, keep my commandments. Amen? Amen. Simple nga lang pagpunta sa church minsan, tinatamad ka pa. Parang napipilitan ka pa. Ikaw na nga yung makikinig ka ng salita ng Diyos. Parang napipilitan ka pa. Minsan. Pero kung pupunta ka saan, sa di ba? Para ka ng manikin, nakapag-bake up ka pa lang. Para ka ng manikin. Nagmamadali ka pa noon. Excited ka na. Pero pagdating sa salita ng Diyos, parang, hindi, ayoko dyan.
Bakit? Ang mga tao kasi ngayon, mga kapatid, hindi na sila nag-uukol ng panahon sa Panginoon na nagbigay ng buhay sa kanila. Pero pagdating ng panahon, ang Diyos lang ang malalapitan mo. Anong gugustuhin mo? Hihintayin mo, nakaratay ka pa, Panginoon. Patawarin mo ako. Pero alam mo, kabutihan ng Panginoon, hindi siya nanunumbat. Amen. Amen. Kung masumbatin lang ang Panginoon siguro sa atin, wala. Amen? Amen. Tanungin lang natin yung sarili natin. Simple lang naman eh. Nalulugod ba ang Diyos ngayon sa akin? Simple lang. Pag wala bang nakakita, pag walang nakakarinig, yung laman ba ng aking dila, yung laman ba ng aking puso, may malinis pa? Baka malinis lang pag sis, praise the Lord. Pero pag wala na, umaapoy na yung ano mo, umusok pa pati. Verse 3, for you died, and your life is now hidden with Christ in God. Think about that. Hindi to literal, napatay ka na, pero parang pag itinuring mo kasi yung sarili mo, sapagkat namatay na kayo, at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Ibig sabihin, when you receive Christ as your Lord and Savior, my brothers and sisters, nakikiisa ka doon sa death, burial, and resurrection ng Panginoon. Spiritually, yung dati mong buhay, kung ikaw yung dating nasusunod, ikaw yung dating master ng buhay mo, gusto mo magsimba, gusto mo magpatawad, kung free ka, nasa sayo yun. Kasi ikaw yung master eh. Ikaw yung Lord ng buhay mo. Ikaw yung nakaupo sa trono. Pero nung si Kristo na ang nakaupo sa trono, siya na yung master mo, din siya yung sinusunod mo na. Amen. Amen? Kung ano yung kalooban niya, kahit kung minsan ayaw mong magpatawad, minsan nahihirapan ka, pero gusto mo kasing bigyan ng kaluguran yung Panginoon. Kaya sinusunod mo pa rin siya. Amen? Amen. So since believers have died to sin, in the sense of being separated from it, the believer life is hidden or contained within Christ. So in the previous chapter, Paul discussed false teachers who use tricks and deceptive arguments. These men claim special hidden wisdom which only they had access to. In contrast, according to Paul, the believer's wisdom is found, simple lang, in knowing the Lord. Amen. Palampakan natin ang Panginoon. Hindi yung mga tinuturo ng mga asceticism, mysticism, ang mga Gnostics, yung Gnostic na kailangan ng special revelation doon, na sila lang yung may mga special revelation, divine revelation. No! Simply means meron kang relasyon na maayos sa Panginoon. Hallelujah. So when we put trusting faith in Jesus, we die to sin and are set free from its power. Kung dati-dati, yung master mo yung kasalanan, sunod-sunuran ka. Kung yun ang master mo, sunod-sunuran ka, you are slave ka doon sa kasalanan na yon. Pero set free ka na. Ibig sabihin, pinalaya ka na ni Kristo. Hindi na yung kasalanan ang master mo. Amen? Amen. So, dahil sa ginawa ni Kristo, pinalaya ka na. So, verse 4, when Christ, who is your life, appears, then you will also appear with Him in glory. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kalalwatian. Christ is the source of true life for all Christian believers. Christ is not only the giver and sustainer of life. Christ is our life. Meaning, kahit anong mayroon ka sa mundong ito, mga kapatid, hindi yan ang makakapuno sa iyo para magkaroon ka ng satisfaction sa buhay na ito. Amen. There is a vacuum of the human heart. Yung emptiness ng puso natin, hindi mapupunan ng kayamanan, ng pag-ibig, ng anuman. Yes. Kapag wala ang Diyos sa iyong buhay, wala nang halaga ang buhay. Pag wala si Kristo sa iyong puso, mga kapatid, wala na. Amen. Wala nang halaga ang buhay. Christ
is our life. So when Christ appears, believers will be with Him in glory. Verse 5, it says, "Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry." Idolatry pala yun. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Ano yung mga makamundo? Ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, taking advantage sa iba. You take for granted yung iba, kainan ng iba. Masamang pagnanasa at ang kasikiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Because of the new life, believers are given in Christ. They are to end certain practices and focus on loving God and others. Yes, my brothers and sisters. Paano mo masasabi na loving others kung you take for granted na they take advantage ka naman? That's not loving others. Amen? Amen. Yung mga certain practices na ito na hindi na nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, sabi hindi suggestion na kailangan, kung kaya mo, sige, subukan mo. Hindi. Totally. Yes, salvation is by faith alone, in Christ alone. Yet believers are to also seek to live holy lives before Christ. Ay hindi, by grace na ang lahat, kaya by grace, by faith alone, no. By grace, so grace na lang ng Panginoon, kahit anong gawin mo, kahit na gumagawa ka ng kasalanan, by grace yan, ligtas ka. Naku, baka hindi ka naligtas sa una talaga. Kasi kung ligtas ka, may nakikitang mabubuting gawa sa iyo. Amen. Ang tunay na born again, tunay na anak ng Diyos, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Amen. Amen. Amen? Amen. I doubt kung nagpapatuloy ka sa kasalanan. 1 John chapter 3, maliwanag, di ba? Kung titingnan natin yun, 1 John chapter 3, verse 6 to 10, hindi nagpapatuloy sa kasalanan ang mga anak ng Diyos. Bakit? Mayroong binhi, the seed of, ano yung binhi yung salita ng Diyos na naitanim sa kanila? Amen. Ang mga anak ng Diyos doesn't mean na as a Christian, doesn't mean di na tayo nagkakasala. We still commit sin. Why? We still live in this fallen world. Pero kapag nga nagkakasala ka, nalulungkot ka. Humihingi ka ng tawad, nagsisisi ka. Bakit ka nagsisisi? Kasi ang talagang nais mo, bigyan ng kaluguran, ang Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo, ang Diyos na nagligtas sa iyo. Amen. Amen. Hindi natutuwa ka, nagpapatuloy ka sa kasalanan mo. Amen? Amen. So verses 5 to 11 in this chapter focus on this worldly sinful practices which Christians should stop. So 5 specific sins which Christians are to put to death in their physical bodies. First, believers are to abstain from sexual immorality. Hindi naman pinagbabawal ng Panginoon yung pakikipagtalik. No. That's between the covenant of marriage. Hindi bawal yun. Amen? Hindi bawal yun eh. Ang bawal, pagmamayari ng iba, kinukuha mo, bawal yun. Amen? Amen. First, believers are to abstain from sexual immorality. This is from the Greek term pornean. Kaya dyan nakuha yung salitang pornography. Pornean. A general term for sexual sins. This can include premarital sex, adultery, homosexuality, or deviant sexuality. Second, Paul speaks against impurity or spiritual uncleanness. Again, this general sin can refer to many things, such as evil thoughts or action. Amen? Kahit na yung isip mo pa lang, hindi na nag-iisip ka ng hindi maganda sa iyong kapwa, yun ay hindi nakalulugod sa Panginoon. Third, Paul mentions passion, also translated lust or inordinate affection. These are inappropriate cravings which distract us from the things above and lead us to commit the sins of immorality and impurity. Fourth, evil desire likely includes wanting things which are wrong, whether sexual desires or material things.
Panglima, fifth, refers to covetousness, which is idolatry. Paul considered jealousy over what others have as a form of idol worship. Bakit siya lang? Bakit hindi ako? Think about that. This is what the Bible says about lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. What happens? Pag ito ay pinagpatuloy, ginagawa yung mga bagay na ito. Sabi ng verse 6, because of this, the wrath of God is coming. The scripture, very clear. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. May mga taong ayaw pasakop eh. Basta ako kung anong gusto kong mabuti at masama, gagawin ko yung gusto ko. Hindi ka nagpapasakop. Okay? So ano ngayon mangyayari sa mga taong yon? Ayaw magsisi sa kanilang kasalanan. Nagpapatuloy sa gawang makalaman, makamundo. Anong mangyayari? The wrath of God, sabi niya, because of this, the wrath of God is coming. Paul warns that the sins he has just listed are inviting the wrath of God. Ini-invite mo. Para bang sinusubok mo pa, hinahamon mo pa. Alam mo na na masama yung ginagawa mo. Alam mo na na hindi nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, nagpapatuloy ka. Okay? Tandaan mo yung kasalanan na ginagawa mo, na pinamumuhay mo, may hangganan yan. Yes, nag-i-enjoy ka ngayon, there is pleasure of sin, sabi ng Biblia, for a season. Mayroong dalawang kaibahan ito, mga kapatid. The forgiveness of sins and the consequence of sins. You repent, nagbumula sa puso mo, nagsisi ka, you ask for forgiveness to the Lord, He will forgive you. But remember, the consequence is there. It's not because of God. Not because God doesn't love you, but because of sin itself, there is a consequence. Amen. Amen? Amen. The Bible says, Paul warns that the sins he has just listed are binding the wrath of God. Some manuscripts also specify that this wrath is aimed at the sons of disobedience. According to the Bible, God's wrath is the result of human sins. Jesus taught, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Why? Because if you have Jesus in your life, the Bible says in John chapter 8 verse 12, whoever follows me, Jesus said, whoever follows me will have the light of life. Does not walk in darkness. Ang sino mang sumusunod sa akin, hindi nalalakad sa dilim, kundi magkakaroon ng liwanag ng buhay. Dati, ito ang kalagayan mo. Pero nung nakilala mo, natanggap mo ang pag-ibig at pagliligtas ng Diyos sa buhay mo, pinilit mong talikuran ang kasalanan sa awa at abag at tulong ng Diyos. Tutulungan ka. Why? Sa sarili mong kakayahan, hindi mo kaya. Pero kung taos sa puso mo, He will give you the power to overcome. Amen? Amen. That's why the Bible says in Romans chapter 1 verse 18, the wrath of God is being revealed from heaven against all the godliness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastangan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Di ba God is love? Okay lang yan, sis, Brad. Basta hindi ka nakakalimot sa taas. Kahit hindi ka sumasama, kahit hindi ka nagsamba, basta hindi ka nakakalimot sa taas. Kaya nga ako, bago ako matulog, nagdadasal ako sa taas. Pero hindi mo tinatalikuran yung kasalanan mo. Yung kinakasama mo, asawa ng iba. Ayaw ng Panginoon ng hypocrites. Alam nyo ba yon? Pero kahit anong kasalanan mo,
Kahit anong kalagayan mo ngayon, kung mayroon kang pusong nagsisisi sa Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon. Amen. Para mapalaya dyan sa tanika lang yan. Amen. Alam niyo mga kapatid, atas to ng pag-ibig. Di ba? Amen. Amen. Verse 7. Sabi niya, mga Kristiyano itong kinakausap niya, you used to walk in these ways. In the life you once lived. Kita ba mga kapatid, sabi niya, kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon. Amen. Kailan yon? Nang kayo ay pinag-aharian pa ng mga ito. Amen. Alin? Yung mga bagay ng mga mundo na binanggit natin kanina. Does it mean, mga kapatid, na hinuhusgahan ba ni Paul? No, atas ka ng pag-ibig yun, sinasabi niya eh. Paul knows that these believers were once sexually immoral, impure, an idol worshiper. This was before their faith in Jesus. Now, Paul could say they once walked. Their sinful lifestyle in this area are in the past tense. Nakaraan nyo ito. Dati ganyan ang inyong kalagayan, yan ang uri ng inyong pamumuhay. Pero nasumpungan nyo na ang liwanag. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. This presents two of the great blessings of salvation. First and foremost, those who trust in Christ are free from the eternal penalty and punishment of their sins. Second, at the same time, Christians are freed from the enslavement of those sins. Pinalaya na tayo, hindi lang tayo iniligtas ng Panginoon sa ating mga kasalanan, kundi pinalaya din tayo sa mga gawa ng laman na naglalayo sa atin sa Diyos. Through the power of Christ, we don't have to be chained to those evil habits anymore. Notice, however, that freedom from the power of sin does not mean Christian cannot be tempted. Nor does it mean believers are immune to falling back into those sins. Moral perfection, my brothers and sisters, during this life is not promised for a believer in Christ. Nagkakasala pa rin tayo. Paminsan-minsan, bumabagsak tayo. Pero hindi ka nananatiling nakadapa. Amen. Pinipilit mong tumayo, pinipilit mong bumangon. Bakit? Kasi ayaw mong malugmok doon sa kasalanang iyon kung talagang anak ka ng Diyos. Amen. Amen? Amen. This is why Paul issues warning about the danger of sin. Even to those he knows have a saving relationship with Jesus. Paul himself admits that he continues to struggle against sin. Kahit siya na mismo, mga kapatid, apostol ng Panginoon, nag-struggle pa rin siya. Bakit sabi niya sa Romans chapter 7, di ba? Kung kailan ko gustong gumawa ng mabuti, yung masama naman ang malapit sa akin. Bakit kung kailan ko gusto ng magbago, saka naman mas maraming dumarating na mga balakid sa buhay ko? Di ba kayo nagtataka kung bakit? Kasi alam na Satanas na gusto mo nang ayusin ang iyong buhay. Saka naman maraming nang liligalig sa iyo. Are you with me? Amen. Ngayon, nasa sa iyo ngayon kung magpapatuloy ka o hindi. Ang umahad lang sa iyo, si Satanas. Bakit? Kasi ayaw niya na makita mo ang liwanag ng buhay. Ayaw niya na mapagtanto mo, ma-realize mo na ang tunay na layunin ng buhay ay buhay na nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Amen? Amen. Walang magandang plano si Satanas sa inyo. The thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. Sabi ni Jesus, but I have come to give you life. Amen. Amen. Life to the full means yung buhay na ganap, hindi lamang sa buhay na ito, maging sa buhay na darating. Kailan dumarating yon? Sa buhay ng isang tao. Sa sandaling magkaroon siya ng tamang relasyon sa Panginoon. Amen. Amen? So yung moral perfection na yan, mga kapatid, hindi yan pre-namis, hindi ka na magkakasala, hindi ka na mahuhulog sa tukso. No. Nandito pa tayo sa lamang ito. Kaya lang, ang kaibahan, kapag nagkakasala ang mga anak ng Diyos, nalulungkot
sa kanilang nagawang kasalanan. Amen. Kaya agad sila'y humihingi ng tawad, nagsisisi sa kanilang kasalanan. At hindi na sila nagpapatuloy sa kasalanan na yon. Bakit? Kasi alam nila na ang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin. Yes, salvation is free but not cheap. When God created the heaven and the earth, it cost Him nothing. He just simply said, let there be light, and there was light. But when it comes to salvation, it cost Him something. His only begotten Son shed on the cross of Calvary ang kanyang dugo. Shed His blood on the cross of Calvary. Struggle truly is the key distinction between the believer and the non-believer. All men are capable of sin, whether they are saved or not. However, believer will not continue living in sin. Amen. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Truly saved believers are not complacent or comfortable in their mistakes. Hindi yung kapag ka nakagawa ka sa kasalanan, matutulog ka na nga lang, nakangisi ka pa. Naisan ko, nakabawi ako. Hindi ka naman. Dati, natulog ka na lang pag nakabawi ka. Maganda yan. Nakangisi ka pa. Ngayon, nalulungkot ka, nakukunbik ka ng Holy Spirit. Amen. Amen? Dati, bahala siya sa buhay niya, pero ngayon, nalulungkot ka na. Bakit? Kasi nabuksan ng spiritual eyes mo. Kaya kahit yung maliliit na kasalanan ngayon, nagiging concern ka na ngayon. Amen. Bakit? Kasi yung salita ng Diyos tumubo na sa iyong puso. Kaya nagtataka ka na ng sarili, bakit ganito na ako ngayon? Malapit na yata akong kunin ni Lord. Hindi pa naman ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, yung banal na Espiritu, pinapakinggan mo na the fronting of the Holy Spirit, yung salita ng Diyos, nagmamanifest na sa iyong buhay. Hallelujah. The conviction of God's Spirit compels a true believer to fight against sinful actions. Verse 8, but now, sabi niya, ngunit ngayon, but now, you must also rid yourselves of all such things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Ngunit ngayon, sabi niya, okay, natanggal niyo itong mga sexual immorality, yung mga buhay ng mga alaman, pero sabi niya, ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit. Patabi mo kanino ka galit. Sabi lang ba, doon sa chismosa kong kasama sa bahay. Ayun, may gano'n? May pinuward si Mrs. sa akin, itawa ng tawa eh. Mas nakakatawa ko to daw masalubong ngayon yung mga chismosa kaysa mga aswang ngayon. Kasi yung aswang daw, sa bugal mo ng asin tsaka bawang, baka lumayo pa eh. Pero yung mga chismosa, kahit bawang at asin, adubuhin ka pa. Gigisa ka pa. Gigisahin ka pa nila. Ha? Baka sabihin nila, naniniwala ba si pastor ng gano'n? Colossians chapter 3 verse 8. Ngunit ngayon, itakwila ninyo ang lahat ng galit. Kanino ka galit? Sa nanloko sa iyo? Nangako sa iyo? Mahal kita, hindi kita iiwan. Pero iniiwan ka, kasama na ng iba. Galit ka doon? Ha? Lahat ng galit po at sama ng loob. Sabi niya, iwasan na ninyo ang panlalait at malalaswang pananalita. Malaswang pananalita. Bakit? Why? Believers are not to be known for living the same lifestyle as they did before believing in Christ. Amen. Kapag walang nabago sa iyo, pagkatapos mong makilala ang Panginoon sa iyong buhay, tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, ang buhay mo'y walang nabago, ganun ka pa rin, nakapagtataka. Amen? Sa isip ng miss ko, huwag ka na kumanta. Ha?
Nakakapagtaka naman mo. Amen? Amen. Salvation is by grace through faith. Yet, the Christian life is a changed life. Amen? Hallelujah? Amen. Dapat nakikita yung pagbabago sa ating buhay. Amen. Yes, hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. No, I'm not saying that. What I'm saying is what? Naligtas na muna tayo. Sa magitan ng alin? By grace you have been saved through faith. Kaya tayo gumagawa ng mabuti, hindi para maligtas, gumagawa tayo ng mabuti. Kasi ito yung bunga ng ating pananampalataya. Tunay nga na tayo ay nananampalataya sa Panginoon dahil mayroong mabuting gawang nakikita sa ating buhay. Hindi para maligtas, kundi bigyan natin ng kaluguran, para mabigyan ng kaluguran ang Diyos na umibig sa atin, ang Diyos na nagligtas sa atin, ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Amen? Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. So the Christian life is a changed life. Amen. The Christian life is a changed life. Nakikita sa kanyang buhay, ang buhay na binago ni Kristo. Amen? Sabi mo sa ikalba, ako yun. Hallelujah. Sabi mo sa ikalba, ikaw na yun. Praise the Lord. Amen? Kung dati-dati tinatamad kang magsimba, makinig ng salita ng Diyos. Pero ngayon, kahit hindi ka na i-text tawagan, nagpe-prepare ka na. Amen. Sabi mo ngayon, see you tomorrow. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Excited ka na ngayon. Why? Kasi tumubo na yung salita ng Diyos sa iyong puso. Hallelujah. Kahit hindi ka napilitin. Kung dati-dati nagmamadali ka doon sa miya-miya. Doon, mini-mini. Ano yun daw yun? Ibig sabihin, kung nagmamadali ka kung saan, nakaplano ka na kung saan ka pupunta. Pag sa day off ko, ito yung gagawin ko, ito yung gagawin ko. Inuuna mo yung mga gusto mong mga bagay lang na anong gawin mo. Pero inisip sa day off ko, mag-uukol ako ng panahon, mananalangin ako, papanalangin ko yung mahal ko sa buhay, yung aking bansa, at higit sa lahat, makikinig ako ng salita ng Diyos. Bilang pasasalamat sa nagligtas sa akin, nag-ingat sa akin. Amen. Wow! Palakpakan natin ang Panginoon. Ganda, di ba? Natututunan mo na ngayon magpatawad. Natututunan mo na magpasensya. Hindi ka na magagalitin. Anger in and of itself is not always wrong. Hindi naman laging masama yun, di ba? But it can lead to much sin. Ephesians chapter 4 verse 26, the Bible says, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Amen. Kaya di ba sabi, be angry and do not sin. Paano yun? Huwag ka nag-iisip ng masama. Huwag ka nagmumura. Hindi si Kristo, di ba? Nagtinumba-tumba niya yung mga ano doon, yung mga mesa. Ako katumba-tumbahin mo rin yung mesa. Oh, that's holy anger yung kay Kristo. Feeling mo si Jesus ka naman. Hindi ka si Jesus. Amen. Ano ba yung kasalanan ng ginawa mo? Nagdumba siya sa templo? Wala siya sa templo. Nasa flat mo naman eh. Are you with me, mga kapatid? Amen. Sabi ni Kristo, di ba? Kapag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo yung kanan. Kaya yung isang Kristiyano, sinampal siya sa kaliwa, binigay pa niya yung kanan. Pero wala nang sinasabi sa scripture, yung pangatlo, akin na to. Kaya yung pangatlo, binugbog niya na eh. Di ba? Sabi, kaliwat kanan lang eh. Pero wala nang sikmura. Hindi ka nang ibig sabihin nun. Amen? Amen. In modern English, we often mingle the words anger and wrath. However, they are really two separate ideas. Anger is an emotion. Wrath is an action. Ha? Ano pa lang, nag-uumpisa yan eh. Emotion pa lang yan, pero may context yan. So in this context, wrath suggests that idea of revenge and is sometimes translated as rage. Believers ought to live wrath to God and not seek revenge on our own terms. Vengeance is mine, says the Lord. Hindi mo pinagpipiri, Lord, ipaghiganti mo nga ako, Panginoon. Maumpog sana siya. Makarma sana siya.
Kanino ka nagdadasal? Hindi naman ganun ang gusto ng Panginoon na panalangin eh. Alam mo ang gusto ng Panginoon na ipanalangin mo? Ganito. Babasahin ko ha. Sabi niya, "Dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God." Pati pala yung anger ng Panginoon righteous. Just say, "For the scripture says, I will take revenge. I will pay them back, says the Lord." So ano yung tungkulin natin? Sa verse 21, sabi niya, "Do not overcome evil by evil, but overcome evil with good." Huwag mong daigin ng masama ang masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Kaya kapag ang kaaway mo nagugutom, nauuhaw, sabi niya, bigyan mo ng inumin at pakainin mo, huwag mo lagyan ng lason. Hindi sinabi ng Biblia yun. Amen? Amen. Hallelujah. Paul has already condemned the emotions of unrighteous anger. He has done the same with wrath, which is the act of revenge. Malice is a broader term referring to a general desire to see another person suffer or be harmed. We should not hope for harm to befall others. Clear? In the biblical context, slander is putting down other people or speaking evil against others. This can include insults, lies, harsh speech, or even gossip. Verse 8, "But now," sa New Living Translation sabi niya, "is the time to get rid of anger, rage, malicious behavior, slander, and dirty language." Dirty language pala yun. Verse 9, "Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices." Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Do not lie to each other. So verse 5 and 8 combines to give a 10 items list of a worldly sin Christians should remove from their lives. This what? Includes sexual immorality, jealousy, revenge, slander, and so forth. In addition, Paul now speaks in details against Christians lying to one another. In this particular case, Paul is specifically addressing Christians lying to fellow Christians. All believers, regardless of class, race, background, age, gender, or ability, are part of the same family. Part of the same family. Rather than being petty or deceived, believers are to treat one another well, is speaking the truth in love. Those who put a trusting faith in Christ are new people who have died to sin and have become alive in Christ. The goal is to then to live a Christ-like life. Dapat yung goal natin, yung layunin natin, nakikita si Kristo sa ating buhay. Amen. Buhay na binago ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya sa verse 10, sabi niya, "And have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator." Isuot ninyo ang bagong pagkatao. Ibig sabihin, bagong pagkatao. Bagong pagkatao na patuloy na nababago. Ay ba si patuloy na nababago? At nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Ibig sabihin mga kapatid, kung ikaw ay nagpapatuloy ka sa Panginoon, sa pagsunod sa Kanyang kalooban, ano pong nangyayari sa atin? Patuloy na nababago tayo. Nawawala yung mga masasamang mga dati nating gawain. So yung mga anak ng Diyos, the believer is a new person, increasingly designed to grow more like Christ, the one who created us. Last verse. Here there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all. Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba. Ang Grego at ang Hodyo,
ang tuli at ang di tuli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. Amen. Amen? Amen. So here, he ends on a more positive note by emphasizing the unity of all believers in Christ. So the city of Colossae probably included all of the people groups mentioned in this verse. There would have been both Greeks and Jews, with Greeks generally being uncircumcised and Jews circumcised. Dati kasi yung mga Gentile ito, hindi sila ang pinili ng Panginoon, hindi nila alam ang salita ng Diyos, hindi sila ang pinagkalooban ng salita ng Panginoon, which is yung pinag-aralan natin yung about mga laws, kasama po dyan yung mga sa Ten Commandments, yung mga Hudyo yun eh. Dito naman sa mga Greek philosophy, meron silang yung mga Gnosticism, yun ang mga alam nila. Ito yung mga alam nila eh. Sabi niya, hindi yan ang maglalapit sa atin sa Diyos. Ang maglalapit sa atin sa Diyos, walang iba kundi ang Panginoon. Amen? Ang Panginoong Jesus. All of these groups are considered equal in Christ's sight. Wala nang equal na lahat. Christ is sufficient for all things, including the ability to create unity among the diverse people who have been made new in Him. Let's stand up, my brothers and sisters. As Christians, our conduct should reflect the new life and not the old. And this is achieved as we come to know the Lord Jesus more and more. We are to walk in spirit and truth as guided by the indwelling Holy Spirit. And He will teach and train our new self, which is being renewed day by day into even greater knowledge of the Lord Jesus Christ. So here it comes, my brothers and sisters, before we're going to pray. Today, in this church age, there is no Levitical system, no rituals to follow, no religious practices to perform, no compulsory feast day or other legal requirements in which to engage. All who believe God's word and trust in His only begotten Son for the forgiveness of sins are not only saved by grace and declared righteous before Him, but also have become part of a new creation, where the old nature was crucified with Christ, and we have received a new nature. Christ's own perfect nature, His own resurrected life, all things have become new. Amen. Because of this astonishing and outstanding truth, no matter who we are, whether Jew or Gentile, we are all the same in God's eyes. Pantay-pantay po ang tingin po sa atin ng Panginoon. Mayaman ka man o mahirap ka, marunong ka man o hindi. Every believer in Christ has undergone a spiritual renewal in which there is no distinction whatsoever between Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, slave and freeman, for Christ is all, and His Spirit is within us all. We are one new body, a new creation in Christ. Although we retain many earthly distinctions regarding our race, nationality, position, color, etc., as member of His body, we are one new man, and Christ is all in all. In Jesus' name, Amen. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father and Prince of Peace, because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Now I bless you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Go in peace and praise the Lord. Amen. Muli po mga kapatid, maraming pong salamat sa inyo pong pagsama. We'll see you again next Friday, Lord willing. We love you and we're praying for you. God bless you.